At salamat sa pagpunta sa kaarawan ng anak kong si Emma Wright. Sa hinaharap, siya rin ay sasali sa pamamahala ng Wright Technologies. Sana ay bigyan niyo siya ng inyong suporta. At ngayon, iniimbitahan ko ang anak ko na umakyat at magsabi ng ilang salita. Mag-iingat ka sa sasabihin mo. Miss Wright, ang sabi nila, ikaw daw ang dapat na magmana ng lungsod kasama ang mga mayayamang binata na humahabol sa'yo. 10 taon nang lumipas, isa ka lang ampun sa welfare center. Ngayon ay inampun ka ng pamilyang Wright at meron ka lahat. Totoo ba ito? Sumagot ka. Sumagot ka naman. Totoo ba to? Pwede ka bang sumagot? Bakit ka nag-aatubili? Tungkol sa mga balitang yan. Mamatay ka na! Sofia, Paano ikaw? tumahimik ka! Wala kang karapatang banggitin ang pangalan ko. Bakit ikaw bang nasa pamilyang Wright na pinalaking bilang mahalagang anak? Sentro ng pansin ng lahat. Habang ako, ano ba ako ngayon? Ang lahat ng sayo ay dapat sa akin. Tinakaw mo ang lahat ng dapat sa akin. Kung patay ka na, ito ay magiging akin na! Namatay ka! Namatay ka na! Mamatay ka! Mamatay ka na! Gusto kong mamatay ka! Sofia, ang marangyang buhay na gusto mo, impyerno naman pagdating sa akin. Kung gugustuhin kong baguhin, mas gusto kong isuko ang lahat ng yaman at karangyaan ito. Paanong ikaw? Mamatay ka na! Dito sa welfare, kayo na lang ang hindi pa naaampon. Kaya para maging patas, naglagay ako ng kahon. Bawat kahon na to ay may lamang regalo. Kayo ay mamimili at ang tadhana ang magpapasya kung saan kayo mabibilang. Halina kayo. Dahan-dahan. Kahon? Regalo? Ako ay nabuhay muli sa araw ng pag-ampun sa akin ng mga Wright. Emma! Sofia! Bakit hindi pa kayo tumatayo? Halina't pumili na kayo dito, dali! Sige po. Ngayon, kasi hindi ko pipiliin ang kahon ng pamilya Wright, hindi na mauulit ang kamalasan. Ito ang pinipili ko! Noong buhay pa ako, si Sofia ay nag-aatubili sa pag-aampon. Lagi siyang gumagawa ng palusot. Pero bakit siya biglang sabik ngayon at kinuha niya ang kahon ng pamilya Wright? Mukhang nabuhay din siyang muli. Gaya ng inaasahan ko. Noong buhay mo, swerte lang ang napili mong pamilya. Ngayon, ang mayaman naman ay naging akin. Simula ngayon, ako na ang batang babae sa bahay. Pasensya na ate. Gusto ko lang talaga maampon. Kaya ako muna ang pumili. Huwag mo na akong pansinin. May natira pa naman mga kahon, di ba? Sigurado ako makakahanap ka ng mas maganda kaysa sa akin. Sofia, sa tingin mo ma-enjoy mo ang yaman at karangyaan ng pamilya, right? Pero hindi mo alam ang lahat ng bagay ay may kalakip na presyo. Sa hinaharap, babayaran mo ito ng 10 ulit. 100 ulit pa. Sinabi ko na, hindi na dapat tayo pumunta dito. Nagpumilit ka pa rin. Malilate na tayo sa welfare center. Ay nako, bilang pinakamayaman sa Assyria, para sa ganitong charity event, kailangan ko talaga magpakita. Ay, tara na nga. Asawa ko, malakihing mayaman ng babae, pero kailangan pa talaga magpanggap tayong mahirap para magampon. Ano ba yung sinasabi mo? Tingnan mo yung mga anak mo. Walang ginawa kundi magtrabaho. Hindi man lang nila ako binibisita. Basta nakapag-desisyon na ako. Kapag nagkaedad ng anak natin, mabubuhay tayo ng marangya. Pamilya ang dapat unahin niya. Kapag nahubog na siya, sasabihin na natin ang tunay nating pagkatao. Sige, sige. Drama wave. Asawa ko,
Kahit nagpapanggap lang tayo, kailangan ba talagang ganito? Ay, wag ka na maarte. Bilis at magbihis ka na. O ito, dali, magbihis ka na at magmaneho na tayo. Sobrang tagal na nung huli ako nagmaneho ng ganito. Kapag umamin ka at nagkagulo, matutulog ka sa couch habang buhay. Kaya bilis at magbihis ka na. Sige na, sige na. Wow, gininto ang barya. Mayamang pamilya talaga sila. Oo nga, mas maganda ito sa laruan ko. Nainggit ako kay Sophia. Oh, Emma, ikaw na lang hindi kumukuha. Pumili ka na. Noong inampon ako ng pamilyang Wright, naging batang asawa nila ako. Matapos ang matinding pagsasanay at paghihirap, sa huli naging pamalit lang pala ako sa negosyo nila. Sa buhay na to, hahanap ako ng mabuting pamilya at makakaramdam ng pagmamahal at tahanan. Ate! Itong kahon na to, perpekto yan para sa'yo. Ang kahon na ito ay inihanda para sa akin noon ng mga nag-ampon kay Sofia. Ate, bakit hindi mo binubuksan? Iniisip mo ba na sasaktan kita? Noong buhay ako mismo ang nakakuha niyan at napunta ako sa mahihirap at walang pera magsasaka. Kaya lumayas ako. Sa punto na naging hostess ako upang mabuhay. Nakakahiya. Sa buhay na to, ipaparanas ko sa'yo kung anong pinagdaanan ko. Magdudusa ka. Paano ito posible? Kaya bilis at buksan mo na. Tingnan mo kung ano yung laman. Oo nga, Emma. Buksan mo na. Baka talaga siguro maganda ang nasa loob. Emma Baker, buksan mo na. Huwag ka na mag-aksaya ng oras. Kung tama nga ang aking alaala. Ay, Tinapay nga ito. Ay nako, ate! Bakit ba may piraso ng tinapay sa loob? Oo nga, akala ko ang napili ko ay sobrang ordinaryo. Ngunit yung tinapay ay halos walang halaga. halata namang mahirap na pamilya. Paano ko makakakuha na kahit ano mula dito? Talunan, hindi pa nakapili ng tama. Ayos lang, ate. Kahit na ang tinapay ay hindi kasing halaga ng gintong barya, pinapatunayan ito may tahanan ka. Hindi ka magugutom. Asawa ko, tingnan mo. Hindi ba yan yung tinapay na piniliin natin? Sa tingin mo pipiliin tayo ng bata? Mas mura ang tinapay kaysa sa ibang bagay. Natatakot ako. Noong buhay ako, naninig kong si Sofia ay tumakas pagkatapos siyang ampunin. Ngunit patuloy pa rin siyang hinahanap ng mag-asawa. Lumapit pa sila sa akin para hanapin siya. Ang tulad nilang pamilyang mapagmahal sa inampon na parang sarili nilang anak, may mga tao pa rin hindi sila pinapahalagahan. Ayos lang. Salamat sa tulong mo. Nagustuhan ko ito. Napakatanga. Hindi na ako makapaghintay sa reaction mo pag natuklasan mong ang pamilyang aampon sa'yo ay isang grupo na magsasaka. Pag-aararo lang ang alam nila. Ngayon nakapili na kayo ng regalo, umupo muna kayo na maayos. Saglit na lang ay dadalhin ko kayo para makilala nyo ang bago nyong pamilya.